Gandang araw mga lods. Ngayong araw na to sasagutin natin yung tanong ng ating kalods na si Doy Kubakub. Shoutout sa iyo lods. Ayun, sasagutin natin yung tanong mo, yung nasagot ko sa iyo, iyan ko na lang. I-topic ko na lang para pakinabangan din ng mga kapwa natin mag-iibon. Okay? Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ngayong araw meron tayong sasagutin na tanong patungkol sa mga kits. Hanggang kits lang tayo mga lods kasi ito yung alaga natin. Kasagot tayo base sa experience natin. Yan ang sabi ko, pag hindi ko pa na-experience, nagre-research ako, di ba mga lods? Ngayon, itong tanong ng ating kaibigan, kalods natin. Patungkol doon sa alaga niya na nanggugurgur. Yung tinatanggal yung balahibo ng inakay. Yung talagang sakit din minsan ng breeder natin yan. Sana yung itatopic ko sana ngayon yung tutuloy ko sana yung patungkol dun sa mga yung mga inakay natin na tabingi yung mga tuka. Totally may naka-ready na akong video doon, pero wala pa akong wala pang hindi pa akong nagsasalita doon kasi nabasa ko yung ni kagabi. Hindi ko lang masagot kasi nasa ako nasa saan lugar ako na bawal mag cellphone, kaya hindi ko pag na lang sagutin ko na lang, itatopic ko na lang sabi ko. So yun, kaya ito sasagutin natin yung ating ka-idol o kalods natin mga idol, pati na rin ito sa mga baka merong mga may problemang ganyan. So ito baka makatulong din sa inyo to mga idol. Okay, umpisa na natin mga lods. Itong tanong na to kay idol o kalods Doy Kubakub. Yan, shout out sa iyo idol. Kasi nag-message to sa akin mga lods, si ka-idol natin na si Doy Kubakub. Siya yung inakay yata niyari nung binabalay buhan. May ganun talagang mga lods, may ganung breeder talagang ibon na may kukut-kutin yung yung kukut-kutin yung balahibo ng inakay niya hanggang sa makalbo. Minsan pag naiinis pa yan, pinapatay mga lods. Ito mga idol, medyo kinat ko yung kasi pinapauna ko muna pala. Sensya na kayo kasi may nagpupokpok na kapitbahay. Nahagip nung natin. Kasi sensor. Nahagip yung audio. Pagpasensya nyo na kasi siyempre siguro linggo lang yung nung kapitbahay. Kaya pagbigyan na natin mga lods. Medyo lakasan ko na lang konti yung yung boses ko. Kaya ito mga lods, kasagsagan ako nag-e-edit. Ngayon nag-text uli yung si ka-idol. Ito ngayon nag-e-edit ako So ngayon sabi ko na lang sa kanya, nag-send siya ng picture Tanong niya uli kung pwede pa ba kasi 3 weeks na pala yung yung mga inakay. Totally pwede pa yun Okay pa yun. Nag-text uli siya. Itong ang oras ngayon nag-edit ako totally 12:30 na dito mga lods. So sabi ko sa kanya, abangan mo lods, babaguhin ko yung yung dali na magbago kasi nakadabing lang ako kahit mga lods baguhin ko na lang yung yung sasabihin ko para ma-mention ko ng todo yung problema niya mga lods. Ito mga lods sarili kong experience to ng meron din akong ganyang breeder. Although inawat ko na yan kasi talagang nakadalawang plots yun.
ano talaga, nang babalahibo talaga siya ng inakay. Sayang, ang gaganda pa naman ng anak, pero mas sayang naman yung panahon natin pag ano, tutuloy ko yun. Marami naman akong breeder, kaya nag-decide ako palitan. Yung ano no, nakabuhay yata ako 3. Nung una isa kasi nga, iba nilalaglag. Tapos nung pangalawa may nabuhay, kinalbo naman. O talagang tagal nga tumubo ng ano nun eh. Alam mo yung gusto lumipad, di makalipad kasi nga. Ano yun, yung kada may makitang tutubo yun, titirahin yun. Kaya minsan magtatampo na yung balahibo ng inakay. Ano na, ang tagal tumubo. Kaya ano yun, siguro masasabi ko, isa sa pinakapangit na breeder yung ganyan. Ngayon, kung si Idol, shoutout sa'yo, Idol, Doy Kubakov. Ito yung problema niya mga Lods. Si Lods, Doy. Ganito yan, Doy, oh. Kung wala kang breeder na iba, nakasabayan yan. Number 1, step. Kung may breeder kang iba, tapos kaidadan yan, yan mo na lang, pa-poster mo kung medyo malapit lang ang edad, kung meron kang breeder na kasabayan na ganong edad na inakay niya. Ngayon kung wala, mapipilitan kang i-handfeed mo yon. Totally, konting panahon na lang yan, Lods. Kaya pa yan. Kaya pa. Totally, 3 weeks. Tama. Kasi 20 days yung yung hanggang 20 days kaya pa yun eh. Kung 3 weeks, palagay mo na 3 weeks, 21 days. Pwede pa. Tagain mo lang, Lods. Ngayon, pag bumili ka ng Cerelac, Idol, iwasan mo yung may gatas. Tingnan mo yung niya, yung ingredients ng Cerelac. Kasi baka madali yung inakay mo, magtae ng magtae. Pumili ka ng Cerelac. Hindi ko masyadong nakita yung mo, sinent mong pero parang Cerelac siya eh. Ang bagay siguro alam mo yun na yung walang gatas. Ibang brand ng maraming brand yan eh. Huwag lang yung may gatas. Yun. Nakita ko naka-ready na sa mga lot si Doy. Idol natin. Pwede pa yan. Siguro mga pagtyagaan mo lang yan. Mga 2 linggo. Matututo na yan. Tapos ang gawin mo, Lods, kung ihiwalay mo yan ng kulungan, may sariling kulungan yan. Iingat mo lang na mataas. Baka makaligtas sa nanay yan sa hen. Hindi na makaligtas sa daga o sa pusa. Di ba? Ingatan din natin yan. Ngayon, ang gawin mo, Lods, lagay mo sa isang kulungan na safe siya. Tapos, kahit sabihin mong hinahandpid mo siya, maglagay ka na ng dyan, kasi kung 3 weeks, kasi sa akin, mga 3 weeks, mga Lods, yan eh, magaling nang kumain eh. Minsan kasi kusa akong binababa yung mga inakay ko. Ito, kung di nyo alam ang technique, huwag nyo gagayahin yan, mga Lods. Meron kasing maaga talagang bumababa. Wala pang masyadong balahibo, nasa baba na. Yun, matututo yun. Kaya pinakapayo ko sa Lods, para hindi ka masyadong mahirapan. Maglagay ka ng kainan. Medyo malaki ng konti. Kasi gagawin nilang yan eh, parang nest nila. Tsaka dapat nasa kulungan niya kasi delikado yan. Nasa karton lang eh. Ilagay mo sa kulungan, tapos maglagay ka ng malaking, medyo malaki na na lagayan ng yung, kasi ilan lang naman yan eh. Yung malaking patukaan, maglagay ka na ng seeds doon. Di ba yung African seeds, maglagay ka na tsaka tubig. Practicein mo na kahit sinisirin mo yan o inahandpid mo. Practicein mo pa rin na ilagay na yung pagkain para maagang matuto mga Lods. Kasi unti-unti araw-araw yun, makokonscious siya kung ano yung nandyan. Ayun, para mabilis silang mabilis silang matutong tumuka. Pero sa akin, mga ganyang edad Lods, magaling na eh. May mga ganyan akong inakay na mas pa dyan, mas bata pa dyan. Magaling ng
kumain. Tapos yun yung mababait na kids mga lods. Yung maagang bumababa. Kasi ako, mahilig ako maghahawak ng ano eh. Pag bumaba na lagi kong kinukuha yan. Yun yung mga hindi ka nakakagatin. Sa umpisa, maaaring kakagat yan. Pero pag nasanay yan sa'yo, hanggang sa tumanda pa yan, hindi na ano yan. Kahit alam ba na napatanda mo yan, Lods. Hanggang sa lumipad na yan, di ba? No? Nasa flying cage na. Ano yan, sanay sa'yo. Hindi ka kakagatin. Yun yung isa pang maganda dyan. Pag maagang bumababa yung inakay, tapos nahawakan mo na. Maaaring kakagat-kagat yan, pero hindi na yun dati na talagang masakit. Kasi ako, marami na akong ganyan inakay na kahit tumanda na, tapos naging breeder na rin sila. Pag kinuha ko, walang kagat, mga lods. Di na ako kinakagat. So, ibig sabihin, tandaan nila yon. Naaalam nila sa isip nila, hindi ko kakagatin to eh. Ito yung nagpapakain sa akin eh. Pero hindi lahat yun mga lods ha. Yung nasanay lang sa'yo na kinukuha mo. Yan yan lods, konti lang naman yan. Ano yan, kayang-kaya yan lods. Yun yung ano, yun yung isang payo ko sa'yo na gawin mo. Na kung wala kang breeder, na pagsasalinan dyan, i-unfeed mo, ilagay mo sa isang kulungan na safe na hindi abot ng pusa o ng daga. Tsaka yung ano, yung baka mamaya malaglagan yung kinakain nila, malagyan ng ano na pupo ng bubwit, delikado rin yan. Tapos subuan mo, yun nga, yung sirin, tapos yung lagyan mo ng patoka, sanayin mo na. Medyo titingnan mo lang, baka langgamin. Ako minsan ano eh, bihira yan. Bihiran lang gamin yan, basta may ibon na ganyan. So, ganun lang Lods ang technique dyan. Siguro mga ano lang yan, mga 2 weeks lang yan. Wala ka ng problema. Sanay na yan. Ganun lang yan. Tapos, ito yung pinaka ano, sa mga ganyang nanggugurgur na hen. Ang gawin mo, Lods, kung yan lang yung breeder mo, konti lang ang breeder mo, siyempre, sayang yan. Ganito. Hindi ko kasi naitanong sa Lods eh kung ilan yung ano mo. Ito. Optional na lang. Kung may breeder ka bang iba, tapos nagsasabay silang umitlog. Ito isang paraan to para hindi masayang yung inakay. Iyan mo, poposter mo. Kung hindi rin lang malayo. Isang linggo lang ang pagitan yan. Pwede pa yun. Markahan mo lang. So, yun yung isang paraan kung talagang pangit yung breeder mo. Isang paraan na yun. Kumbaga, last ano mo na yun eh. Yun yung last option mo na ipaposter mo na lang kung meron kang ibang breeder. Yun yung isa. Ngayon, yung isang option naman na paraan din, wala ka talagang magawa. Yan lang yung breeder. Siyempre, sayang yung ibon na yan. Ang gawin mo para ma-focus yung attention niya hindi sa inakay niya. Alam ko Lods, ano ka rin eh, kababayan kita eh, kasi nakita ko sa ano mo, Kapampangan din eh. Ganito sa atin, kung dyan ka pa rin nakatira, maraming bato dyan, mga batong patay yung sa lahar. Kuha ka yung gasuntok ng bata, 2 piraso. Tapos lagi mong bigyan ng gulay o kaya damo. Kung meron kang magic plant dyan, kasi gusto nila yon. Ang lakas makatakaw ng atensyon nyo yung mga damo, yung mga lalo na yung pinapakain ko magic plant. Basta kahit anong gulay, yun, mapopokus na lagi mo silang binibigyan ng ganon, yung napaglilibangan kumbaga. Tapos eto pa Lods, bukod dun sa cattle bone mo, bigyan mo pa uli yung itlog, yung nagprito tayong itlog, yung shell nya, hugasan mo, ilagay mo. Marami siyang di ba, medyo parang hindi ka anong kagandahan ng tingnan yung cage, pero ligtas naman yung inakay mo pag mag-iinakay siya. So, ibig sabihin, ma-practicein mo yung ibon mo na meron kang binibigay para yung isip niya dun ma-focus.
Yun ang kukut-kutin niya, yan, lalo na yung mga damo, gulay. Pag nasana yan mga lods, baka mawala yan. Kasi isang sakit ng ibon yan, lods. Baka hindi nyo alam. Sakit ng ibon niya kasi sa akin niya, nakailang ano yun. Puro ganun ang ginagawa. Kaya nung nag-decide na ako ng lisensya eh. Pero sa'yo, baka hindi pala, hindi ko pa siya inalis. Pinaitlog ko siya tapos pinaposter ko yung ibang yung ibang itlog niya. Pinasa ko sa iba. Tapos yung bandang huli, inalis ko na siya. Kasi hindi sa lahat ng oras kasi mababantayan natin yan eh. Tsaka nagtatapon ng itlog yun, kaya kailangan bantayan mo eh. Pagka itlog, tapon yun eh. Kaya habi ko, palitan ko na lang yun. Pinalitan ko na lang yan, Lutz eh. Pero yung sa'yo, kung talagang wala, yun ang gawin mo, na bigyan mo siyang libangan. Ano kasi yun eh, pag naging addictive na yung breeder sa ganyan, wala na yan, tuwing mag-aanak yan, ganun ang gagawin. So, itry mo yan, Lods. Kung wala kang mapagpasahan ng itlog niya, itry mo ganun na, kumbaga, libangin mo siya sa ganun. Lagyan mo gulay, damo, kung may magic plant dyan, magtanim ka. Bigyan mo, gusto nila yun eh. Ayun. Pag mo yon every other day siguro, kaya sa loob ng isang linggo lagyan mo 3 beses. O kaya, ganito, para masanay siya. Kahit araw-arawin mo, pero konti-konti. Hindi naman magtatayo ibon doon eh. Talbos ng kamote, o kaya damo. Yung konti, yun, masasanay siya. So hanggang sa bawasan mo na yun, alternate na lang. Every other day. Para pa konti-konti lang yun. So pag nalibang sa gano'n, baka mawala yung sakit ng ibon. Na gano'n. Kasi yun, alam ko sakit ng ibon yan eh. Meron akong ganyan, 3 beses talaga, inaano yung niya, yung mga inakay niya. Minsan nga dyan, pag nairita yan, papatayin pa niya yun eh. Pag nadali yan sa ulo, Lods, balatang ulo niyan. Buti sa likod tinitira. Sa akin, sa ulo talaga, kaya kawawa yung yung pati buntot niyan. Sa'yo, nakita ko parang may buntot pa eh. Yung sa akin, kala mo, talaga, napakapangit na. Kawawang kawawa yung ibon, tapos sugat-sugat. Pag may nakitang tumubong konti yan, titirahin niya yan, Lods. Kaya, yun ang siguro, kaya ko i-advise sa'yo, Lods. Kasi ako lahat ng paraan ginagawa ko yan kasi siyempre mahal natin yung pag-iibon. Kahit pasabihin mong hindi naman kamahalan yung ibon natin, siyempre alaga natin yan eh. Kaya ganun. Tsaka eto pa, Lord, so isang technique pang kasi karamihan nangyayari yan sa basal eh, sa mga basal. Kaya pinaka-the best pagbasal, lalo na kung meron ka namang ibang bantayan mo. Kasi minsan itlog pa lang yan, tinatira na yan eh. Ihuhulog. Diba, sabi ng iba, pag inulog baka infertile. Minsan hindi rin, Lods. Ako yung nilaglag ni Marites kasi sinalang ko uli. Unang itlog niya, nilaglag. Ito hindi nabasag, tinignan ko. Nilagay ko muna doon sa di ko muna sa sinilip ng una eh. Parang nilagay ko doon sa kabila kasi meron diyang kasabayan. Nagulat nga ako, ito nga yung kinikwento ko, maraming itlog. Kinadling ko ngayon. Fertile lahat. Sana mapisa lahat yun. Fertile eh, pati yung nilaglag fertile eh. Kaya minsan rin mga Lods, yung mga sabi-sabi. Huwag din tayo masyadong maniwala. Ito si Idol, to eh, Kapampangan to. Lods, ganito, di ba, sa atin may kasabihan na yung salitang subukan tamo ng abalo, di ba, no? Sa Tagalog mga Lods, subukin mo muna ng malaman, ganon. Yan ang sa Pampanga eh. Huwag ka muna kumbaga sa salitang huwag ka muna maniwala kasi minsan
Pag sobra tayong naniniwala sa mga ano, sabi ko nga sa inyo mga Lods, hindi lahat ng nagsasalita sa YouTube, totoo sinasabi. Minsan, kapapahamak pa nga yan Ano yun? Ang ano, kaya nga sabi ko sa inyo ako, nagtatapat ako kasi kaya ako nasabing hindi lahat ng nagsasalita dyan totoo. Isa na ako sa biktima dyan mga Lods. Isa mabubuisit ka Sabi ko, mga tao to mga salbahe. Alam mo yung tuturuan ka, mali. O kaya minsan may masabi lang. Kaya ano yon? May nagsabi, pag inulog yan, infertile. Hindi rin. Malay mo ba kung na-stress yan? Di ba, Lods, no? Na-stress. Meron daga, na-stress tapos, o kaya pusa, na-stress siya, tinapon yung mga itlog. Sasabihin mo na agad, infertile. Hindi sa lahat ng pagkakataon yun, mga idol. Di ba, no? O, baka hindi natin naiisip yun. Ako, Lods, naiisip ko yun tama yung yung naiisip ko, Lods, kasi inulog inilawa una, nilagay ko lang muna mga ilang araw, tsaka ako tsaka ako sinili ko. Yun, may laman ano yun hindi lahat na inilalaglag ng ibon mga Lods infertile. Baka na-stress lang yan o nag-away, ganon. Pati itlog nadamay. Yan, totoo yan inakay na nga, inuhulog o kung sabihin infertile yun, inakay na yan mga Lods. Yung Lods na ano yun, kaya nga minsan talagang mag-research tayo ng maigi. Ako, Lods, hindi naman sa hindi naman sobrang lalim, pero yung mga ganyan, inaalam ko. Ito ba talaga yung cause nito kaya nagkaganyan may ibang dahilan? Di ba, no? Dapat inaalam natin lahat yun. Kasi kung maniniwala, infertile yan, inulog kasi napanood ko yan. Kawawa naman yung buhay din yun mga Lods. Di ba? Ibon din yun. May ibon na sa loob yun Malay mo, mapisa yun Sayang. Lalo na kung maganda yung ibon, di ba? Yun lang yung masasabi ko mga Lods. Kaya tama yung siguro masasabi ko yung mga nanonood dito, tama yung pinuntahan yung channel. Kasi ako mga Lods yung lahat ng experience ko, yung kay pangit yan, kay maganda, sasabihin ko sa inyo yun. Hindi ako maglilingid kasi kaya lang naman minsan hindi ko binablog yun. Wala namang nagtatanong. Kaya sabi ko, tsaka na lang to pag kasi alam ko naman darating ang panahon na magtatanong ng ganito, ganyan. Tsaka anong nangyari yun mga Lods hindi pa naman tayo masyadong nagpa-vlog kaya sa akin wala lang yun. Para sa akin, experience ko yun na may ganitong ibon. Nagtatapon ng itlog, nagtatapon ng inakay, pinapatay ang inakay, kinakalbo ang inakay. Marami yan, Lods. Minsan nag-aaway-aaway yan. Kahit matagal nang naka-pair yan, tagal ng pet, nag-aaway yan. Ito, pinakapayo din yan. Pag naiiratan na yan nagsasawa na rin, parang tao. Ang gagawin ko yan, inaawat ko yan. Kung may itlog yan, kesa masayang yun, baka madamay pa. Pag may kasabayan na kasing edad yung itlog, pinapasa ko yun, pinapaposter ko na, tapos sila, pinapahinga ko yun mga Lods. Ko. Minsan, pinapalitan ko yung pair. Ipa-flying cage ko muna yan, ipapahinga. Tapos mga ilang panahon yan, pag mga ilang buwan yun. Pero hindi na yung kapartner na ilalagay ko iba. Yan, kagaya ni Marites ngayon. Ang pinares ko dominant. Yan lang si Marites, suplada talaga yan Kahit yung isang kapares niya, minsan inaaway niya Pero naman sila, nag-itlog, kaya okay lang. Di pa naman sila nag-aaway na ganun Kaya, ayun, pinarisan ko siya mga Lods. Ganun lang sa pag-iibon mga Lods. Kailangan observer ka rin. Obserbahan mo yung gaya ng na-vlog ko na yung sabi ko na dapat bawat ibon mo na pares, lalo na yung hen, obserbahan natin
Kasi bawat ibon mga lods, may kanya-kanyang ugali yan, may attitude yan. Minsan, maaaring sa umpisa okay siya. Pero katagalan niya, makikita mo siguro maaaring parang tao rin yata yan eh. Pag sobrang dami ng anak, mainitin na ulo. Tingnan nyo sa mga kapitbahay nyo mga lods. Na yung anak ay sunod-sunod ang sunod-sunod yung laki. Yung lagi nanganak. Tingnan nyo, sigaw ng sigaw yan. Tingnan ko dito to yung sinasabi ko. Parang ganun din yung ibon mga lods. Siguro, sunod-sunod siyang nagigitlog, namimisa, di ba? Na-stress din yan, naiirita rin. Di ba mga lods? Ganun lang yun mga lods. Kailangan pag-aralan natin yung mga ibon natin. Tsaka bigyan natin time. Bawa, ito, nakatatlong sunod na, 4. Pahinga mo. Ganun yun. Parang lang yun, yung ibon ko, si Tweety. Gusto ko ipahinga. Hindi pa nakakababa yung mga ina kanya. Naglilimlim na. Puro ganun. Di kumaya ilang beses. Naka5 clutch yata o 6. Tuloy-tuloy yun mga lods. Ngayon, itong huli talaga, ayun, parang naiirita rin siya. Parang iba na yung dating ngayon. Inawat ko. May itlog yun mga lods. Naglilimlim. Buti meron siyang kasabayan. Ayun. Pinalimlim ko. Yun, napisa pa eh. Napisa pa yung mga itlog eh. Tapos siya, inawat. Una nilagay ko sa flying cage, yung walang pugad, malaking flying cage. Siguro nasa mahigit 1 buwan din siguro mga lods. Nilipat ko sa baba. Dito sa baba, merong isang nest box dito. Tapos meron ding nakalagay dito mga matures pero may gulang na kumbaga. Hindi naman pumapasok sa nest box. Nung si Tweety, andun yung kapares niya, nilagay ko sa rito, pambira ng itlog. Ngayon, naglilimlim mga lods. Kaya ngayon, napilitan ako na alisin yung mga matured. Kasi baka maglaban-laban sila eh. Ang nilagay ko dito, yung ibang mga bata. Kaya kung mapapansin nyo sa mga ibon ko, kumonti yung dilaw o halos wala. Yung iba, pinaris ko na. Yung iba dito, pati yung mga batang dilaw. Yung pinicture kong dalawa, ayan, nandito lahat sa baba. Makikita nyo rin kasi lalagay ko dito. Nandyan yan. Isasapa ko dito sa video na to. Yun yung nilagay ko, yung mga bata na parang takot, kumbaga. May takot pa sa ganyan. Lagi lang nasa sulok, sa nest, sa perch. So makakapaglimlim ng todo si Tweety. Kaya ito, pag napisa to, kahit may itlog pa siya uli, ilalagay ko sa flying cage. Kailangan maawat muna sila. Hindi pwedeng tuloy-tuloy kasi kawawa ibon. Tsaka nakarami na rin yan mga lods. Siya yung ibon ko na siyam yung pinisa. Breaking record yun na totally hindi nga 12 yun mga lods. Yung iba ron, hindi ko alam kung 3 yata. 3 ba o basta marami. Ang daming nandun niya sa video ko eh. Napisa niya siyam. Primo siyam yung napisa. Kaya yun eh, yung sinasabi na iba hanggang 8 lang, hindi. Si Tweety nga, alam ko, maabot pa ng 11 to eh. Ngayon, ginagawa ko mga lods, binabawasan ko yon. Yung hindi marunong na breeder ko, kasi pag basal, di pa masyado yan eh. Nalagyan ko lang yan, 1, 2 itlog, gano'n. Tapos yung iba, ang pinapasalo ko si Tweety. Si Tweety naman, ganito mga lods, mga teknikan. Yung itlog ni Tweety, bibigay ko doon sa bago. Kasi si Tweety malit na ibon. Hindi naman sa sinasabi kong pangit hindi. Malit na lahi. Ngayon, yung malaking lahi na yan, kukunin ko yung itlog niya, ibibigay ko kay Tweety. Para bang ang logic ko doon, ito si Tweety, mahusay mamisa.
Lilim-liman niya talaga. So yung itlog naman ni Tweety, bibigay ko dun sa hindi marunong, dun sa basal. Parang sinuwap ko. So ang logic ko dun, hindi mo man lang mapisahin, okay lang kasi marami na ako na ipalabas niyan. Pero pag yun sa'yo, yung fertile tapos sayangin mo, sayang naman, di ba, no? Masayang. So bibigay ko kay Tweety yun. Ganun ang teknikan minsan mga lods. Kaya lang minsan yun hindi ko hindi ko na binablog yun kasi parang wala lang. Sarili kong eksperimento yun, pero effective yun mga lods. Kasi bandang huli naisip ko rin, sabi ko although tama yun na may itlog kahit pa paano, pero bandang huli naisip ko rin na pag hindi ko sinanay ito sa sarili niyang inakay, baka hindi matuto to. Yun, minsan may nasasayang mga lods na buong buo yung yung sisiw tapos makita mo patay. So hindi marunong yung ang breeder. Yan, talagang gano'n kasi minsan talagang sa dami nila hindi ko na masikaso. Tsaka na rin mga lods, kung ako tatanungin nyo, kaya merong mag-infertile o hindi, okay lang sa akin kasi dami na Pero awa naman ng Diyos lods, hindi ako nasisiro. Sa gusto mo meron niya. Kung 5 yung itlog, kahit 2 meron yan. 2 itlog, kahit 1 meron. Wala akong natandaan na na ang breeder ang daming itlog walang napisa. Walang ganun. Kaya okay lang. Gaya ngayon, yung isa 6, napisa 5. Di good Tapos itong siya 6 yata yun, napisa 4. Di okay pa rin. Ito lang si Batik yung medyo marami-rami yung hindi niya hindi niya maraming infertile parang 6 yung itlog, 3 lang yung pinisa, pero solid naman mga lods. Doon yung lumabas yung half cider tsaka yung dark, parang black wing siya, pero hindi ko lang kung anong niya, hindi ko pa distinguish mga lods. Tapos yung isa spot lang talaga sa pakpak, kaya sabi ko maganda. So okay yun, 3 lang pero puro solid mga lods, diba? Magano lang sa pag-ibon mga idol. Kasi pag hindi natin naranasan yung problema, hindi tayo matututo. Talagang dadaanan lahat yan. Kaya sa'yo idol, Doy Kubakob. Yan, pag nag-ibon ka, lahat ng problema dadaanan mo. Lahat yun. Yung, ako nga, awa ng Diyos, yung nasusungkit ng pusa at saka yung sa daga. Siguro sa daga, hindi ko pa nakita. Maaaring yung nahulog na inakay. Siyempre, daga yun. Pero hindi ko nakita personal na daga. O kaya yung pusa na nasungkit, wala pa akong ganong experience. Pero ibang mga breeder na ganyan na. Kaya ako, di ba parang pangit tingnan yung cage ko yung screen na nabibili. Safe naman sa kamot ng pusa mga lods, tsaka sa daga, mga bubit, safe naman yun. Kasi ako dito, yung pwesto ko nasa bubong mga lods, kayang-kayang ng may paraan ng daga kasi kaya gano'n ang design ng mga kulungan ko. Gustuin ko man bumili ng yung open para malinis, ayoko kasi iniingatan ko kasi kayang-kayang pasukin ng bubwit. Diba mga lads, maraming dadaanan. Kaya ang ginagawa kong paraan, puro screen, pati ibabaw, naka-screen yan. Para ibabaw ng kulungan, hindi na dadaanan. So yan lang mga lads, sana particular kay Idol Doy. Ganun lang talaga yan, abe. Talagang dadaanan natin yan. Mga lods, yung abe kasi kasama. Pero pa nga sa kaming kategorya, tao, ganun. Kumbaga, kung tatagalugin mo yun kaibigan yan. Diba? Yung meaning nun. Yun lang yun mga lods. Sana nakatulong din sa iba yung tinapik natin ngayon. Buti nahabol mo lods kasi
ano sasagasaan ko lang sana yun, nag-text. Ayun, naging sa kanya tong topic na to. Pati na rin sa mga may mga problemang ganyan, mga lods. Sige mga lods, sana nakatulong yung video na to sa mga kaibon natin. Kasi ito, experience ko talaga yun mga lods. Marami pa yan mga lods. Sinantay ko lang may may matumbok nila yung mga problemang nadaanan ko. Kaya inaantay ko, baka may mga ganon, tsaka na natin sagutin, di ba mga lods, para ma-emphasize kasi, mga lods, siya, tatanungin mo yung ka-idol natin, mga ka-lods natin, ano ba, ito, ganyan. Bibigay yung detalye, para pag sinagot natin, sapul na sapul talaga, mga lods, di ba? Ganun lang yung mga idol. Okay mga lods, napahaba na naman yung ating video. Ganun yata talaga pag nagdi-discuss ka. Talagang kasi tayo mga lods gusto nating ibigay yung the best nating sagot sa mga ka-lods natin, di ba? Okay mga lods, hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye bye.